Sa wakas guys, dumating na yung pinakaaantay ko. Nakapagdesisyon na yung coach ko sa 1v1 para sa aming manirahan. Punya ombong menggerang rantai kutel mandang nyusah. Kuyo gundul kesana kesini ngambil kendul. Kendul wortel latte lo tampak lo yo. Serangkong jalannya miring. Oh, dito na yung coach check. Good evening, mother. Good evening to... Siya yung coach ko, ma. Ay, ganun ba? Sa 1v1. Sige, di mabuti. Nalinis niyo na ba yung kwarto niya? Oo, malinis na. Pasok, coach. Talagang magaling ka ba sa pagko-coach ng 1v1? Opo, marami na po akong na-train ng mga player at lahat po sila naging magaling sa pag-ML. Kasi nung panyan, nung huling laban niya, iyak ng iyak yan. Hindi ako umiyak. Mama naman. Umiyak niyan, kaya maganda kung gabayan mo siya para Umiyak daw ako, be. Hindi man ako umiyak eh. para kung talagang professional ka sa 1v1, sige, mabuti naman at maturuan mo siya para hindi na siya matalo. Sabi ko, pagka natalo pa ako ng isang beses, papalayasin ko kaagad siya. Kasi yung namin nakasulat sa kontrata eh. Kasi kaya nga kumuha ng coach para di matalo eh. Ay, ganun ba? So pag natalo pa ako, aalisin ko agad siya yung usapan namin. Eto, dala ko na yung mga libro. Marami kang matututunan dito. Kompleto na to. Pero, ako lang ang pwedeng gumamit nito. Ako lang ang pwedeng humawak at magbukas nito. Pwede bang makisiyar muna? Nasiyar na ako. Sige pa, coach, direct na kayo. Bali nung nakaraan niya pa sinasabi guys na hindi ko daw yun pwede buksan at hawakan, pero nung sumiyar siya doon na ako nagkaroon ng pagkakataon para tingnan. Syempre guys, nag-iingat din kami, baka mamaya kung ano pala yung laman nito. Makakasama namin siya ng mahabang panahon, kaya mas maigi na yung maging alisto. Dahan-dahan ko tong binuksan at laking gulat naming lahat sa aming namataan. Ang dami tuloy pumasok sa aking isipan. Ay, Halos hindi na namin mapigilan yung tawa namin yan guys, kasi hindi namin akalain na ganito pala yung nilalaman nun. Nagmadali ka agad kaming ibalik bago pa kami mahuli ng panahon. Kahit kakarating niya pa lang guys, talagang ganadong-ganado siyang turuan ako. Hindi siya tumitigil hanggat hindi pa inaantok yung tao. Kita nyo guys, humihikab-hikab na ako sa harapan niya, kaso nga lang hindi pa rin talaga makaramdam. Sa sobrang pigil ko nga ng kaantukan, gusto ko nang uminom ng tubig na maligamgam. Bali hindi ko nga pala pwede iparinig sa inyo guys kung ano yung tinuturo niya sa akin sa part na yan, kasi nga malalaman niyo yung strategy ko sa 1v1. Kami lang ang pwedeng makaalam para kapag dumayo kayo, maranasan nyo ang larong napakainam. Hindi ko na nga pala kinaya yung antok ko dyan guys, kasi 10 oras na rin ng gabi. baka pwedeng bukas na lang ituloy yan kasi inaantok na yung anak ko. Oo nga po, ano? Hindi ko na pala sila tutulungan na pala. Bali, ang standing ko na nga pala ngayon guys, simula nung nagka-coach ako ay 15-0, hindi pa rin ako natatalo hanggang ngayon. Lahat ng butas na pwedeng ikatalo sa akin, nagagawan niya ng solusyon. At ayun na nga guys, kinabukasan na lang namin tinuloy yung lecture namin dito kasi nakatulog ako. Ngayong araw guys, napakasaya ko kasi meron akong natuklasan na labis kong ikinatuwa. Naisipan ko kasing mag-open ng ML guys, tapos bumungad agad sa akin yung account ni Nana De Coco, kaya agad kong tinignan ito. Nanlaki na lang ang aking mga mata kasi hindi na si Wanna Play yung album niya. Muli ako nabuhayan at nagkaroon ng malaking pag-asa. Dahil doon nagpaluto ako ng kakanin kila mama. Tapos na ang kakanin. Oo, kung iisipin nyo, napaka-OA ko para paghandaan pa yung mga ganitong bagay. Pero para sa akin, mas okay na yung nagdiriwang kaysa maging matamlay. Napakaswerte ko kasi nagkaroon ako ng magulang na ganito. Lahat ng aking gusto ay kanilang suportado. Napag-usapan na nga rin pala namin guys yung mga nangyari sa akin nitong mga nakaraan. Paiyak-iyak pa ako no? Pero ngayon amin na lang pinagtatawanan. Napagdesisyonan ko na rin tanggalin itong aking naging sandalan nung ako'y panahong nasa kalungkutan. Medyo lanta na rin kasi kaya hindi na ito mapapakinabangan. Sa totoo lang, nahirapan akong tanggalin ito sa kanyang kinalalagyan. Sobrang hirap niyang alisin kaya ginawan ko na lang ng paraan. Pagtapos nun, napagod ako ng husto kaya umorder ako ng isang tab ng pansit. Napakakunti lang yan pero yung lasa niya sulit na sulit. Syempre bago ako kumain, pumikit lang ako saglit. Unang first bite, sana bumalik ka sa akin ulit. Hindi, biro lang guys, kung talagang ayaw niya, di natin siya mapipilit. Ang mahalaga ngayon, wala na akong dapat pagselosan pa kasi kitang-kita nyo naman, napakalaki na ng aking tsansa para muling manumbalik kung anong mayroon sa aming dalawa. Kung susumain natin yung mga pinagdaanan ko sa mga nakaraan guys, talagang hindi ko kinaya. Napakahirap pala ng ganong sitwasyon kapag nakita mo yung dati mong minamahal, meron ng bagong kinakasama. Dun ko na-realize na tsaka mo lang pala makikita yung halaga ng tao kapag wala na sa piling mo. Yung
tipong di mo na alam ang iyong gagawin tapos pati katawan mo hindi na halos kayanin. Nung time na yun, mas pinili ko na lang maging mapag-isa kaysa may kasama. Mabuti na lang nung mga oras na yun, palaging nandyan si mama para makinig sa bida. Isa lang ang masasabi ko sa mga pinagdaanan kong yun guys, lahat kakayanin kahit anong problema. Basta wag mong sosolohin at kung maaari magpatulong ka sa iba. Sobrang nagpapasalamat din ako kay Wanaplay kasi umamin siya sa akin at mas pinili niya ang pagkakaibigan namin. At para naman kay Nana de Coco, wala akong itinanim na kahit anumang sama ng loob sa'yo. Ang totoo, lagi ka pa rin laman ng aking puso. Boss, laro tayo boss. Kaso pa-animate ako. Tingin ako. Utig ka, 3,000 matches. Lugi ako dyan, boss. MM to MM lang. Nakita mo lang yung matches sa takot ka na. Hindi naman siya natakot. Dapat MM to MM lang eh. Lugi yung pani sa lugi yung MM sa pani mo. Subukan lang natin, boss. Most good main ka eh. Guys, pani main yung kalaban natin ngayon. Sabi ko MM to MM lang eh. Ako din, Seth. Yari ka ngayon. Tikable lang ako sa mukha. Hindi, wow. Sinabihan niya ako natatakot guys kaya pinagbigyan ko. Napakalupit mag-cable, kabisadong kabisado. Sobra akong nataranta at hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Pero lumaban pa rin ako hanggang sa huling buntong ng aking hininga. Napakalikot niya gumamit ng funny parang Spider-Man. Tingin ko tuloy nung Elric kanya lang akong pinagraraluan. Grabe oh, paikot-ikot parang si King Jasro. Nang maubos ang kanyang enerhiya, hinabol ko na. Kung gaano siya kabilis mag-cable, ganun din siya kabilis tumakas. Apaka-alerto niya nga sa ulti ko, nagawa niya pang makaiwas. Kung tinamaan siya doon, pati balahibo ay lagas. Sa puntong ito, laki ng pagtataka ko kung bakit alam niyang nandito ako sa damo. Bigla ba namang dumuyan-duyan sa harapan ko? Sinundan niya pa rin ako kahit alam niyang ako'y umaatras na. Tingin niya yata ganun lang kabilis mabigyan ang bida. Mapipitas ko na sana siya dyan eh, pero kunwari ako'y nagkamali. Para naman mabawasan ang kaba niya ng kaunti. Dumating pa sa puntong pati yung blue blob ko hindi niya pinalampas. Na-corner ko na siya kaya wala na siyang ibang no choice kundi pumalag na lang sa akin. Tinayuan niya pa talaga ako. Masyadong nakampante si Iho. Kahit gaano siya katulin cable guys, na-outplayed pa rin siya sa mga ginagawa ko sa kanya. Balak niya na naman sanang kunin yung blue blob ko. Kala niya hindi ko alam kung nasan siya. Nagkahiyaan pa kaming dalawa kung sinong unang lulusob. Dahil malakas ang aking loob, ako na ang sumadya sa kanya. Masyado rin kasi ako malikot guys, kaya nahihirapan siyang hulihin ako. Natatimingan ko rin kasi kung kailan siya mag-uulti. Sa paraang yun, siya pa ang nasasawi. Sunod-sunod na yung mangyayari sa kanyang kamalasan dyan. Naka-item na rin kasi ako eh, kaya ganun na lang sa akin kadaling siyang bigyan. Nagkakamali-mali na rin, pati yung mga tali niyang binibitawan. Tingin ko nga guys, nawawalan na siya ng pag-asa eh. Lalo na nung ako naman yung kumuha ng blue blob niya. Medyo alanganin pa yung pwestuhan ko dito. Kumbaga pag kumable-cable siya, maiipit ako. Buti muli ko na naman siyang naisandal sa bato. Simula nun nabasa ko na yung mga galaw niya. Paulit-ulit na rin ang mga nangyayari sa kanya. Pang early lang kasi ang pani na yan, ba't kasi ginamit pa sa akin? Kahit main hero pa, hindi ako kakayanin. Bali 5-1 na nga pala yung score namin, kaya tumatayo-tayo na lang ako dito. Tinaon niya pa nga akong pasukin nung nagpapalit ako ng item. Tingin niya ata makakadikit siya sa akin. Papalapit pa lang, nagagawa ko na siyang lusawin. Pagka-respawn niyang muli, wala siyang kalam-alam, nakaabang na yung sibat ko. Kaya't ng aking bitawan talagang salong-salo. Bali, naka-score naman siya guys sa akin kahit papaano. Subalit hindi pa dyan natatapos ang paghihimagsik ko. Ayan ako siya. Wala, kulang daw credits niya. Wala nang i-present na lang. At ayun na nga guys, hindi niya ako natalo kaya inabutan ko na lang siya ng sticker dito.